Kumusta ulit mga explorer, Chef Doro ulit tayo. At eto na nga, nako naman sa Uncle Boy, nagulat na lang kami nang bigla siyang bumaba na may dalang sako. Ang laman pala ng sakong yon, naalala nyo ba? Bale 2 beses nang magpapaluto sa akin ng ubeng halaya or homemade na ubeng halaya. O ito yung tanim niya dun sa bundok. Actually ang season ng ube na ito mga explorer, pag summer kasi hindi mo siya mahanap kasi natutuyo ang kanyang mga baging at hindi mo siya mahanap kung saan mismo. Pero pag ganito na naulan-ulan na, tumutubo yung kanilang o sumisibol yung kanilang mga baging at nahahanap natin sila kung saan mo sila nakita or saan mo sila itinanim. So yun na nga, mas maganda sana kung mismo itong mga batang naghukay sa ube nito. Pero okay na rin. At least andito sila, hindi ko kayang lutuin to lalong-lalo na mainit yung panahon. At least andito sila para tulungan ako para lutuin ang pinapaluto na Uncle Boy na ubeng halaya. At syempre para may merienda na rin kami. So kailangan natin doble ingat at dapat prepared tayo sa paghahanda ng ubeng halaya ito mga explorer. Kasi may mga ube din na ganito, lalo native ito, yung puti ito, na pwedeng makate. So nag-gloves na rin kami sa paghihiwa at tandaan sa pagpe-prepare nito. Kailangang hiwain ng maliliit para hindi siya gaano ganun katagal na palambutin. Kasi kung malalaki yung hiwa mo, umaabot siya na 30 to 45 minutes. Kung minsan nga 1 oras pa na papalambutin ang ubeng halaya ito. Take note, yung puti po ito, hindi po ito yung violet. So, native talaga din to dito sa amin. So, habang inaantay natin na maluto o lumambot ang ating mga ube halaya, eto na. Naggayak na rin ako ng kanyang ibang rekado. Una na rito ay ang nyog o mga explorer. Masarap kasi sa ube kung marami yung nyog, lalong-lalo yung pinakaunang piga niya o yung kakanggata. Yung hindi mo na kailangang doblehin pa na pigain. Yung una talaga, napakalinamnam nun mga explorer. So eto na, ready na ang ating mga ube mga explorer na malambot na. At tama nga ako, umabot lang siya ng 30 minutes. At eto na nga, mas maganda na bayuhin or ikudkurin, depende na kung paano nyo gagawin to mga explorer, ang ube kung mainit-init pa. Kasi mas moist pa siya, hindi pa siya masyadong dry. So mas mabilis pa siyang bayuhin or papinuhin ng ganito mga explorer. O diba? Nagamit na naman uli namin yung aming pambayo at ang mahiwagang kaldero. So sinalang ko na sa kawali na malaki yung ating nabayo na ube mga explorer. So una kong ilinagay dyan ay yung kakanggata. Sinunod ko naman yung evaporated milk at hinalo-halo ko itong mga explorer. Then sinindihan ko na ito sa napakaliit lamang na apoy. Pagkatapos naglagay na rin ako ng margarine. Pampalinamnam din yan mga explorer. Isa rin yan sa sikreto. At syempre para mas maganda yung kulay ng ating ube na gagawin mga explorer, maglalagay na rin tayo ng condensed milk na ube flavored. Yan, ganda na talaga ng panahon. Well, eto na, ang pinakamahirap sa paggawa ng ube halaya mga explorer, ang magmekos-mekos. Ang hirap nitong ihalo ng ganito. So yan, ready na ang ating ube halaya mga explorer. Ita-transfer na natin sa ating lagayan at pwede na itong lantakan. Masarap itong i-partner sa suman, sa kape, sa Milo, sa tsokolate, or pampalaman sa mga tinapay, or pwede ring papakain mga explorer. So eto na, sana magustuhan ng Uncle Boy at ng aking mga little Doros. Although mahirap gawin, pero kaya natin. Sige, maraming salamat ulit. Bye-bye!